Ayan, magandang araw sa ating lahat mga idol at mga kabayan. Patuloy po nating pag-uusapan ang patungkol po sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon na magaganap po sa darating na November 2, 2026. So, may mga nakakarating daw o may mga bali-balita mga bayan na nakakarating sa COMELEC na baka mapuspon na naman, baka may pagpaliba naman ito pong barangay at sangguniang kabataan sa November 2 ngayong taon dahil daw po sa nangyayaring krisis. So ngayon po ay mapapanood po natin ito pong balita patungkol po dyan sa mga impormasyon, mga bali-balita daw na posibleng mapuspon daw or hindi naman matuloy yung barangay at sangguniang kabataan sa eleksyon sa November 2. So ito pong post ng Brigada News FM Manila. Ayan, yung captions po ng kanilang post mga bayan ay ito po. COMELEC, hindi umano titigil sa preparasyon para sa BSKE sa kabila ng mga impormasyong baka maantala muli ito. So may mga nagsisilitawan talaga mga bayan na mga impormasyon, mga bali-balita na baka maantala naman muli ito pong pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So mas mabuti pa ipanoorin po natin yung balita po kaugnay po dyan mga bayan. Ito po, balita nitong Brigada News FM Manila. Panoorin po natin mga bayan. Mga kabrigada, ang COMELEC hindi umano titigil sa preparasyon para sa barangay at SK election sa kabila ng mga impormasyong baka maantala muli ito. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada Live Report. Nagpapatuloy ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa November 2. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, may nakararating sa kanilang balita hinggil sa posibleng pagkaantala ng naturang halalan dahil sa nangyayaring krisis. Sa kabilaan niya nito, hindi maaring tumigil ang ahensya sa paghahanda dahil lang sa sabi-sabing ito. Kailangan pa rin daw nilang maghanda. Mababatid na ang BSKE ay orihinal na nakaschedule noong December 1, 2025 pero na-move ito sa November 2, 2026. Susundan ng botohang ito ang BSKE noong October 30, 2023. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. So ayan mga idol at mga bayan, napanood po natin at narinig natin mismo sa balita na talagang meron po talagang mga kumakalat na balita o mga nakakarating na impormasyon patungkol po sa posibleng pagkaantala muli ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Pero nanindigan po yung COMELEC sa pamamagitan nitong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sila po ay nagpapatuloy at tuloy-tuloy po yung kanilang ginagawang paghahanda sa kabila po ng mga bali-balitang yan na baka maantala muli yung eleksyon. So sila po ay tuloy-tuloy sa kanilang preparasyon, sa kanilang ginagawang paghahanda sa pagdaraos po ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon na nakatakda po sa November 2, 2026. So kung kayo po ang tatanungin mga idol at mga kababayan, papayag po ba kayo Payag ba kayo na maantala muli, mapuspon muli itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon na gaganapin sa darating na November 2, 2026? Ayan, i-comment nyo lang po sa baba sa comment section. Ayan po, nandiyan po. Kung kayo po ay payag na mapuspon muli itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong November 2, 2026. So, tama naman po yung ginawa ng COMELEC mga bayan na kahit nga po may mga bali-balita
may mga impormasyon na kumakalat, mga babayan, yung dahilan daw mga bayan, kaya posibleng maantala yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon dahil nga raw po sa lumalalang krisis dito sa ating bansa, mga idol at mga bayan. Sapat ba na dahilan yun mga bayan para hindi matuloy itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon? So sa panig ng COMELEC, tama lang po yung kanilang ginawa na sila ay tuloy-tuloy sa paghanda. Talagang ginagawa nila yung kanilang trabaho. So ayon nga po sa sa Republic Act 12232, November 2, 2026 gaganapin yung barangay at sangguniang kabataan election. So nung nakaraang taon pa usap-usapan na yan na yung dating naka-schedule na original ng barangay at sangguniang kabataan election ay December 1, 2025. Pero nung lumitaw po yung Republic Act 12232 ay naging malinaw po, naging sure, naging sigurado na talagang mapopospon yung December 1 mula nung lumitaw yung Republic Act 12232. So ibig sabihin mga bayan, hanggat walang panibagong batas, na iiral, mananatili pong batas iyong pong kasalukuyan batas na nagawa. Yung iiral po na batas, mga bayan, sa ngayon, yung umiiral po na batas sa ngayon, ay yun pong Republic Act 12232 na nakalagay nga po doon mga bayan na yung schedule ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay gaganapin sa unang Lunes ng November 2026. At yan po ay tatapat sa November 2. Kasi unang Lunes mga bayan, November 2, 2026 po, magaganap yung halalang pambarangay ayon sa Republic Act 12232. So gusto ko lang pong sabihin dito mga bayan, gusto kong ipaunawa sa mga manonood na hanggat walang batas, na mag-aamyenda dito sa Republic Act 12232, mananatili po na nakatayo, mananatili na iiral itong Republic Act 12232 na mayroon pong schedule ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon na November 2, 2026 magaganap nga po yung halalang pambarangay. So kung gusto nila i-postpone itong barangay at sangguniang kabataan election sa November, dapat gumawa muna sila ng batas mga bayan. Hindi pwedeng basta-basta na lang i-postpone. Kailangan may batas po na magsabi na ipo-postpone yung November 2, 2026. At sa palagay ko mga bayan, parang parang alanganin na, parang kapos na sa oras mga babayan kapag sila po ay gagawa pa ng ganung batas. Kasi ilang buwan na lamang po mga bayan, ilang buwan na lamang po, sasapit na po yung November. Pero abangan pa rin po natin mga bayan kung ano po yung mga posibleng mangyari, kung ano po yung mga posibleng pagbabago, kung maantala ba o hindi, matutuloy ba o hindi yung November 2, 2026. So manatili po kayong nakaantabay sa ating pong channel para po sa mga impormasyon patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So inuulit ko po yung aking tanong kanina, pabor ba kayo o payag ba kayo na mapuspon muli ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon na magaganap sa November 2, 2026. Yan, i-comment nyo lang po sa mga bayan at babasahin po natin yan sa mga susunod nating pag-vlog. So maraming salamat po at sana ay paki-likes, paki-subscribe at paki-share nitong ating video mga bayan. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.